yung pagpunta po nila rito ay isang malaking katapangan o kapangasan dahil medyo security ang isang nakita nating problema dito. Kaya kailangan natin sila sa kanilang pakikisa sa pagmarcha sa atin. Bilang huling panalta mula sa kinatawan ng pamilya ng minasakit at natawagan po natin si Ms. Early Numpad. Ako po si Early Numpad. Asawa po ako ni Macdelbert Ariola ng UNTV, ng cameraman sa UNTV. 5 buwan na po ngayon. Masakit po sa akin kasi 5 buwan na rin po yung anak naming naiwan. 13 days pa yun nangyari yung masakit na yan. Tapos hanggang ngayon 5 buwan na. 5 buwan na rin yung anak ko. Wala pa rin kami nakakamit na hostisya. At ngayon rin, Agra, sana nire-respeto mo rin yung karapatan namin. Sana pinaalam mo sa amin kung ano yung naging desisyon mo bago mo ipinapalabas. At saka sa Pangulong Arroyo naman, ikaw yung silbing ina namin. Ano bang nararamdaman mo sa tuwing yung mga nasasakupan mo umiiyak, humihingi ng tulong, hindi mo rin ba mamagyan ng hustisya? Sana yung mapakinggan mo rin yung mga damdamin namin. Mga babae rin kami. Naiwan yung mga pamilya namin, may babae rin. Babae ka na ba naman? Sana po, yun na po, maibigay yung hustisya na hiningi namin. Salamat po sa Diyos. Mula sa Center for Community Journalism and Development, tinatawagan po namin si Ginoong Red Patario. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Tulad nga na sinabi kanina, ika-5 buwan na ito nung masakit na nangyari sa Maguindanao noong November 23. Subalit ngayon lahat ng atensyon, hindi lamang ng media kundi ng mga tao ay nakatutok sa eleksyon. Lahat ng naririnig natin ay mga jingles ng mga politiko at nalulunod na itong issue ng pagpatay at pagpaslang sa Maguindanao. Sana naman ay hindi mangyari na malimutan ito. Kaya ngayong gabi ay sinasabi natin na huwag nating kalilimutan at kailangan nating ipagpatuloy ito. Ito ay hindi lamang sa paghingi ng hustisya. Kanina ay nagpapasalamat ako kay Ginoong Ikban nang sinabi niya na siya ay nakikiramay. Subalit hindi lamang pakikiramay ang kailangan natin dito, hindi lamang hustisya, kung hindi pagbabago rin sa ating lipunan na pagbabago sa pamamaraan ng pamamalakad ng gobyerno. So ito ay siguro nakasaad din o nakaakibat din sa mangyayaring eleksyon na dapat ang panagtanaw natin at pagpili ng ating mga ihahalal sa pwesto ay yung mga karapat-dapat at magbibigay sa atin ng sagot o katugunan doon sa ating mga hinahangad. Ang pagpaslang na ito ay hindi lamang isang karumal-dumal na pangyayari, kung hindi ito ay isang pagdiin sa atin sa kadiliman. Sana ang isa ko lang panawagan, dahil ang katrabaho namin ay ang mga mamamahayag na nagtatrabaho sa mga probinsya at napakasakit ito para sa amin, ay huwag kalimutan itong nangyari at isulong nating lagi. Ang napapansin ko lamang ay kuminsan ay napakaliliit na ng mga grupong nagmamarcha pag dumadating ang pag-commemorate ng pamamaslang. Sana man lang ay hindi natin makalimutan at tulad ng sinabi kanina na pagtawag sa media na sana'y huwag nating pabayaan na ito'y mamatay sa ating mga pahina, sa ating mga radyo at sa ating mga telebisyon. Yun lamang po at maraming gabi sa inyo. Magandang gabi sa inyo lahat. Ay may kasama tayong mamamahayag mula sa Mindanao. So natawagan po natin mula sa Mindanao News si Walter Balane. Mindanao News. Magandang gabi po sa lahat. Nakikiisa lang po kami sa ating ginagawa dito ngayong gabi kasi tuwing ika-23 po ng buwan, meron din kaming ginagawang ganito doon sa Mindanao, sa Bukidnon. At pinapaalam lang namin na kami rin ay hindi nakakalimot at nayanig din yung buhay namin bilang mga mamamahayag sa Mindanao. Hindi na naging ligtas ang buhay namin habang kami nagtatrabaho araw-araw, kasi kahit malayo yung Maguindanao sa Bukidnon, wala namang mga gates, wala namang mga walls in between sa mga borders namin sa province. So nakikisa kami sa pamilya ng mga biktima at sa ating lahat ng mga nandito ngayon. Maraming salamat. Salamat po. Maaring wala man sila rito, pero nakikisa ang kasama natin na sa paggunita ngayon ng 5th month ng Ampatuan Massacre. So, gusto natin silang pasalamatan, lalo na sa host para sa ngayong gabi, ang Malacanang Press Corps.
ang Center for Community Journalism Development, Center for Media Freedom and Responsibility, Philippine Press Institute, Pinoy Weekly, ang GMA7, ang Inquirer, ang ABS-CBN, ang ABC5, ang Graphic, ang NCCPA, ang Philippine Center for Photojournalism, ang PNP Press Corps, Defense Press Corps, Justice Reporters at ang DFA Reporters. At saka ang isa sa tumutulong sa mga pamilya ngayon ng Freedom Fund for Filipino Journalists. So para sa panghuling payag, tinatawagan po namin si Miss Inday Espina ng NUJB. Magandang gabi po sa ating lahat. Hindi na ho ako magpapaligoy-ligoy. 3 mensahe lamang ang gusto kong ibigay. Ang una para kay Ginoong Adra. Kung ikaw nagpatulo ng luha mo kanina, pagpasensyahan mo na kami kung wala kaming nararamdaman na simpatya. Sinasabi mong niyurakan ang mga pangalan, ang mabuting pangalan mo. Sana po maisip mo rin na hindi lang niyurakan yung dangal, hindi lang niyurakan ang buhay ng mga aming kasamahan sa Mindanao at ang mga pamilya at mga taga-suporta ng mga ngundat-dato. Buhay po ang kinikil sa kanila at hindi ho makakatapat yung binuhos mo na luha kanina sa mga nawalan ng mga kanilang mga pamilya. Kung gusto niyo ho matigil ang pagbabatikos sa iyo, simple lang naman ang dinedemanda ng mga tao. Bawiin niyo po ang hustisya na ginawa niyo, ibalik niyo po at bigyan ng hustisya ang mga pamilyang nawalan ng mga tatay, ng mga asawa, at mga kapatid at mga anak. Ang pangalawang mensahe po para kay Presidente Gloria Macapagal Arroyo, hindi ko na uulitin ang sinabi nila na pagtawag sa iyo bilang ina ng bayan dahil matagal na ho para sa media, matagal na ho pinakita mo na hindi ho ang damdamin ng ina ang pangtungo nyo sa amin. Ilan na ho yung namatay sa administrasyon nyo? 100 sa 137 na namatay mula noong 1986. 100 hindi pa ho nabibigyan ng hustisya kundi mang-iilan-ilan lamang. At 100 na kahit isa hindi na nakuha ang mga mastermind nila. Sa mga tao pong nanunood sa media, sa mga protesta, yung mga nagbabaliwala kasi talaga nakatutok na sa eleksyon ang buong pag-iisip nila. Tandaan niyo po sana, hindi ho nangyari overnight ang Maguindanao Massacre. Hindi ho nangyari overnight ang pagkuha ng poder ng mga ampatuan. Ang ampatuan po ay isang angkan na matagal nang ginamit ng gobyernong ito, hindi lamang dahil sila nagbibigay ng tao para lumaban sa mga rebelde, pero dahil sila din ang nagbibigay ng mga tao, ng mga bala at ng iba pang pangangailangan para sa pagdaya ng eleksyon para hindi mababa sa puder ang ngayon nakaupo sa Malacanang. Tandaan lang po ng mga tao, sa tuwing tumatalikod tayo sa panawagan para sa hustisya, dahan-dahan ho, lumalapit sa ating mga bahay ang mga kilabot ng lipunan. Kung hindi ho tayo tumayo para sa kanila, siguraduhin ho natin bukas makalawa, tayo ang mananawagan ng saklolo. Magandang gabi po sa ating lahat.